Mr. Speaker, I move to recognize Representative Laila De Lima for the explanation of her vote. The Honorable Laila De Lima is recognized. Please proceed. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Madam Majority Leader. I vote no to House Bill number 6636. 4 points, 4 reasons. First, its definition of crisis situation under Section 3D is very loosely made as to be meaningful at all. Any condition of an individual in a stressful situation daw po ito, quote, that impairs psychosocial functioning or participation in socio-economic activities, end of quote. You can stretch this almost ad infinitum as to cover almost every conceivable adverse situation there is. Napaka-broad, napakalabo ng definition ng individuals in crisis situation. Second reason, and this relates to my first point, the forms of assistance described and enumerated in sections 4 and 5 are a hodgepodge menu of almost all imaginable services available in a campaign kitty that smells of pork and patronage. Ito po mismo binatikos ng mga social development advocates and good governance. Pero dapat naman po ay tiyakin natin na ang meron ay social protection services na nakadugtong sa economic inclusion interventions upang ang mga aid programs ay hindi magsayang ng kakaunti na nga nating budget at mapunta sa talagang nangangailangan. Isa pa, kung sasakupin po natin na nitong AIX ang lahat ng uri ng ayuda, maaring gamitin ito upang hindi na maglaan ng pondo at atensyon sa ibang forma ng tulong na nararapat naman, gaya halimbawa ng panukala ng ilan sa atin na magkaroon ng disability support allowance para sa ating mga persons with disability. At hindi po ba, hindi ko po maintindihan, bakit sinama ang PWDs dito? Hindi po ba ang PWDs, hindi po ito, ang disabilities ay conditions at hindi naman po ito matatawag na crisis situation, that there should be a separate menu of benefits or assistance to PWDs. Third, hindi po malinaw sa akin kung paanong matatawag na institutionalization ito. Kung lumalabas na magtatayo lamang pala ng mga opisina sa Section 8 at kukuha ng mga staff sa Section 9, habang may lip service sa magagandang prinsipyo ng monitoring and evaluation sa Section 10, transparency and reporting sa Section 11, at integrated delivery system with LGU sa Section 7, pero malabo o kulang ang mga standards, procedure, metrics, control mechanisms upang tunay na maisagawa ang mga ito. Vulnerable po ito sa tagas ng resources, kapabayaan o pag-abuso ng mga magpapatupad na mga ito. In short, hindi po malinaw para sa akin at kulang yung tungkol mismo sa institutionalization. Hindi po katulad ng institutionalization of 4-piece law. This is too wanting of the concept of institutionalization. Fourth and last, Section 12 reads, I quote, "It shall be unlawful for the officials or employees of LGUs, their agents, representatives, or relatives within the 4th civil degree of consanguinity or affinity to interfere in any manner in the implementation or delivery of IEX services or funds to qualified beneficiaries," end of quote. I humbly submit that there is class legislation here, a constitutionally invalid classification that discriminates against LGU officials and employees. The elephant in the room is, bakit hindi isinamang iba pang mga politiko, gaya nating mga congressmen at senador, gayon din ang ibang national government officials and employees at maging mga nasa GOCCs? Hindi ba sila pwede mag-interfere or worse, maka-undermine sa pagpapatupad ng programa o pagdadala ng serbisyo o pondo? Hindi nga ba ang palaging puna sa IEX at iba pang mga ayuda programs ay ginagamit nga raw ang mga ito ng politiko na pambili ng boto? Gusto ko lang pong linawin na hindi po ako tutol sa pagbibigay ng social protection services because this is a matter of social justice, lalo na sa marami nating mahihirap at vulnerableng mga kababayan. Bukas po ako sa pagbalangkas ng mga batas na tunay na tutugon sa sadyang kailangan ng maraming Pilipino habang tinitiyak na ang kabang bayan ay hindi nasasalaula at nasasayang sa korupsyon at pamumulitika. Pero po sa itsura po ng substitute House Bill na ito,
And for the reasons I articulated, I cannot vote yes, therefore I vote no. Maraming salamat po. Thank you, Honorable De Lima.